4:50 na po. Good morning, Rina. Good morning, June. Isang malamig na umaga. Papalamig ba daw yan eh? Oo nga eh. Hanggang 20. Na-excite ako. Gusto ko sana mag 7 degrees din dito katulad sa Baguio. Ha? Grabe na to. Baka lalong nahihirapan si Porky yan. Na gumising. Maligo. Lalo. Maligo. Pati si Tito Shudo, di ba? Kaya naman siyempre, maintindihan mo na may consideration ka na dapat pagka mga ganun. Pagka ganong edad na tayo. Wala akong sinasabing edad ha. Sabi nga kuya, di ba? Darating din tayo. At mararamdaman din natin yun, di ba? Matanda rin tayo. Magandang umaga po mga sambahay. Araw na po ng Huwebes at 16 ng Pebrero 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Soriao. Ako naman si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. Investigasyon ng Senado kaugnay sa umano'y panunuhol ng gambling tycoon na si Jack Lam sa ilang opisyal ng Bureau of Immigration ipagpapatuloy ngayong araw. Wally Sombero na sinasabing emisaryo ng Chinese businessman, inaasang harap na sa pagdinig. Panukalang pagtatayo ng bagong airport sa Bulacan upang maibsan ang congestion sa NAIA, pinag-aaralan na ng Department of Transportation. Pagdadala ng relief goods sa mga biktima ng lindol sa Surigao del Norte, lalagyan na ng curfew kasunod ng pananambang noong Martes. Police Assistance Desk na tumatanggap ng mga sumbong ng mga pang-aabuso ng mga pulis laban sa mga Korean nationals, palalakasin ng Philippine National Police. At Abu Sayyaf Group nagbantang papatayin ang bihag na German national kapag hindi na ibigay ang 30 million pesos na ransom sa February 26. German government nakikipag-ugnay na sa pamahalaan upang masagip ang kidnap victim. Una po sa ating mga balita, naka-heightened alert na ang puwersa ng Armed Forces of the Philippines na nakabase sa Surigao del Norte kasunod ng umano'y pananambang ng mga miyembro ng New People's Army sa isang convoy ng Relief Operations Team sa San Francisco. Narito ang hataw na balita ni Jeneline Gakit. Mas hinigpitan na ng Armed Forces of the Philippines ang seguridad sa relief operations sa Surigao del Norte matapos umanong tambangan ng rebuilding New People's Army ang military escort ng isang humanitarian response convoy sa Barangay Linongganan sa San Francisco. Ayon kay 30 Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel Rico Amaro, pauwi na sana ang 5 military trucks mula sa paghahatid ng relief goods sa Barangay Karihatag, Malimuno ng pagbabarili ng mga armadong miyembro umano ng NPA faction na milisya ng bayan. 5 minuto ang itinagal ng palitan ng putok, ngunit wala nang nasaktan sa mga sundalo. Una nang itinanggi ng nagpakilala ang NPA spokesperson na si Kauto na sila ang nasa likod ng ambush. Ngunit ayon sa EFP, isang kalukas na umano'y commander ng local NPA units at milisya ang nagparating sa kanila ng mensahe ng pag-amin hinggil sa pananambang. We must not trust yung statement ng NPA knowing for a fact na nung una pa before they have declared a lifting of their ceasefire on effective is February 10. January 29 nag-abduct na sila ng sundalo at meron silang mga hinaras na detachments. May mga sinunog sila ng mga equipments ng negosyo. Natukoy na rin umano ng 30 IB kung sino ang nasa likod ng ambush at balak na nila itong sampahan ng kaso. Immediately after na ambush, I have directed my 2 companies na malapit doon sa area to conduct the pursuit doon sa mga possible routes of withdrawal nila. Nananawagan naman ang EFP sa mga gustong tumulong sa mga earthquake-affected area sa Surigao del Norte na makipag-ugnayan lamang sa kanila upang maasistihan sila sa paghahatid ng mga tulong sa mga barangay. Jeneline Gakit, UNTV News and Rescue, Surigao del Norte. Kaugnay na balita, magpapatupad na ng curfew ang Surigao del Norte Provincial Government sa paghahatid ng mga relief goods sa iba't ibang remote areas ng lalawigan na naapektuhan ng lindol noong Biyernes. Ito ay upang maiwasan na maulit ang nangyaring pag-atake ng armadong grupo sa convoy ng militar kasama ang ilang sibilyan na nagsagawa ng relief operations noong Martes ng gabi. Sa bisa ng executive circular na ibinabaan ni Surigao del Norte Governor Sol Matugas, hanggang hapon na lamang ang pagbibigay ng mga relief goods sa mga biktima ng lindol. Sa ambush, because of that, we are now limiting the relief operations
up to 5 o'clock in the afternoon lang. No relief work after 5 to protect our donors, our sponsors. At saka, all those who are planning to give, to share with us their commodities, their goodies, must first come to us, inform us in advance. Dagdag pa ng gobernadora, may ilang lugar pa sa lalawigan na pinagkukutaan ng rebeldeng grupo kaya mas mainam kung araw isa sa gawa ang pamamahagi ng tulong sa mga earthquake-affected areas. Samantala, itinanggi naman ng NPA na mga kasamahan nila ang responsable sa pag-atake. Pinipilit na ng New People's Army ang ilang mga residente sa liblib na mga lugar sa Mindanao para sumali sa kanilang grupo ayon sa Philippine Army. Narito ang hataw na balita ni Victor Cosare. 8 rebelding New People's Army ang nahuli ng mga otoridad habang isa naman ang sumuko sa nangyaring engkwentro nitong Sabado sa Alabel, Sarangani Province. Simula noong February 1 kung kailan inanunsyo ng NPA ang pagbawi sa unilateral ceasefire, 8 NPA combatant na ang nahuli, 1 ang napatay at 18 ang sumuko sa mga otoridad sa Davao Region at Sarangani. Ayon sa tagapagsalita ng 10th Infantry Division ng Philippine Army na nakakasakop sa 2 rehiyon, iisa lang ang dahilan ng mga sumukong rebelde. Hindi nga sila sanay sa gutom at sa hirap na dinadanas nila sa loob. Yun nga, in fact, itong 18 na surrenderies na ito na hawak na natin ngayon, pare-pareho yung kanilang sentiments. But yun nga, yung hardships, saka yung hirap habang nasa loob ng NPA ang nagdulot kung bakit sila sumuko. Ilan sa mga sumukong rebelde ay 7 buwan lang na naging miyembro ng NPA. Ayon sa 10th ID, patunay lamang ito na sinamantala ng rebelding grupo ang ceasefire upang makapagsagawa ng massive recruitment. Yung recruitment nila is going towards forcing the people to join the communist movement. Ayon sa militar, kasabay ng massive recruitment ng NPA, ang pagpapaigting naman ng extortion activities nito upang matustusan ang kanilang mga tauhan. 70 million per year yung kailangan na pagkain ng isang guerrilla front. So the guerrilla front is comprised of its armed group, the Pulang Bagani and their SDGs. Mostly extortion activities yung pinanggagalingan ng kanilang pera na pinapakain din sa armed group. Patuloy naman ang apela ng militar sa iba pang rebelde na voluntaryo nang sumuko sa pamahalaan upang makaiwas sa disgrasya dahil sa pinaigting na kampanya ng sandatahang lakas laban sa NPA. Ayon sa AFP, may nakahanda namang ayuda ang pamahalaan sa kanila para matulungan ang mga ito sa pagbabagong buhay. Samantala, 9 na engkwentro na rin ng mga sundalo at NPA ang naitala ng 10th ID sa Davao Region at Region 12 kung saan ang pinakahuli ay nangyari sa barangay New Visayas, Lupon, Davao Oriental. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Nagbanta ang Abu Sayyaf Group na papatayin nila ang bihag na German national kapag hindi nagbigay ang hinihinging nilang 30 milyong pisong ransom. Sa isang video, makita ang bihag na si Jürgen Cantor na umaapela sa pamahalaan na ibigay ang demand ng ASG bago sumapit ang Pebrero 26 kapalit ng kanyang kalayaan. Samantala, tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na ginagawa na nila ang paraan upang masagip ang 27 pang bihag ng ASG. So ito yung challenge ahead of us. We will be doing relentless effort. We will pursue them and hopefully we will be able to make it. I have all in all 14 battalions. I have naval component as well as air component. Ayon naman kay Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Jesus Dureza na nakikipag-ugnayan sa kanya ang pamahalaan ng Germany hinggil sa ginagawang rescue efforts sa kanilang kababayan. Naghain ng manifestation si Solicitor General Jose Calida para mapawalang bisa ang hatol ng korte sa kasong serious illegal detention na isinampa ni Benhur Louie laban sa itinuturing na mastermind ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. Narito ang hataw na balita ni Bon Hokson.
Kawalan ng hustisya umano para sa tinaguriang pork barrel scam queen na si Janet Lim Napoles ang pagkakakonvict sa kasong serious illegal detention. Ito ang paniniwala ni Solicitor General Jose Calida sa paghahain ng manifestation in lieu of rejoinder sa Court of Appeals noong Enero na nagre-rekomendang ma-acquit sa kaso si Napoles. Sa isang press conference, iginiit ni Solgen Calida na marami silang nakitang katibayan na hindi sapilitang ikinulong si Ben Horluy na pinsan ni Napoles at tumatayong star witness sa kasong plunder kaugnay ng pork barrel scam. When we look at the evidence, the transcript of records, there are many glaring instances which will support the acquittal of the accused. Aniya, walang patunay na pinilit na manatili sa retreat house si Luy at mayroon din itong hawak na cellphone na maaring gamitin para makahingi ng tulong kung totoong dinukot o idinitain siya ni Napoles. 3 beses pa umanong dinalaw ng kanyang pamilya si Luy sa isang lugar sa Metro Manila at hindi nito kinuha ang pagkakataon para magsumbong o tumakas. Sinabi rin ni Calida na mayroong ibinigay na sulat si Luy sa kanyang pinsan na sinasabing hindi siya illegally detained. At ang pinakahuli ay ang mismong araw ng pag-rescue ng NBI kay Luy na umano'y nagsabing hindi siya na-detain ng labag sa kanyang kagustuhan at maaari itong patunayan ng isang CCTV footage at salaysay ng mga naka-duty noong security guards. With facts like this, can you in conscience say that he should be convicted for the crime of serious illegal detention? Justice is blind and we should do justice even if he is Ben Horluy. Sinabi naman ni Calida na walang magiging epekto ang kanilang manifestation for acquittal kay Napoles sa iba pang mga kasong may kaugnayan sa pork barrel scam. This serious illegal detention has nothing to do with the alleged the cases of Janet Napoles in the DAF and PDAF. These are two separate matters. As far as we are concerned, Ben Horluy was not detained and therefore the case should be dismissed against him. Itinanggi rin ni Calida na impluwensyado siya ng sino mang malapit kay Pangulong Duterte kaugnay ng inihain nilang manifestation. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Makati City. Nagpahayag naman ng suporta si Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa hakbang ng Solicitor General na isulong ang pagpapawalang bisa sa hatol ng korte kay Janet Lim Napoles sa kasong serious illegal detention. Narito ang hatol na balita ni Rosalie Cos. Tiwala si Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na ginagawa lamang ng Solicitor General ang mandato nito nang magsumite ng manifestasyon para ipawalang bisa ang hatol ng korte kay Janet Lim Napoles sa kasong serious illegal detention na isinampa ni Ben Horluy kaugnay ng pork barrel scam. Una nang sinabi ni Solgen Jose Calida na nagkamali ang Makati Regional Trial Court sa paghatol ng habang buhay na pagkakabilanggo kay Napoles lalo't may mga ebidensya umanong maaaring sumuporta sa acquittal sa akusado. Our position is, since the OSG is the office that studied the case and it is the office that recommended the acquittal of the accused, then we have to abide by its decision unless independent entities can show us that the decision is contrary to evidence and contrary to the record of the case. But I doubt if it is contrary because the OSG is doing its. Itinanggi naman ni Attorney Panelo na nagiging maluwag ang administrasyong Duterte kay Napoles. Tungkulin anya ng Solgen na tiyaking na igagawad ang hustisya para sa lahat at hindi ito kinakailangang iatas ng Chief Executive. Tiniyak din ni Attorney Panelo na ipinatutupad ng Administrasyong Duterte ang patas na pagtrato ng batas, kilalaman o hindi ang sangkot na mga personalidad. The Administration of Duterte will always follow what the rules and the law and the Constitution say, regardless of who are the persons involved. Whether that person is a controversial figure or that person is a non-controversial figure. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang.
Idinepensa ng Philippine National Police ang mataas na bilang ng mga pulis na inirereklamo sa Office of the Ombudsman. Narito ang hatol na balita ni Grace Casin. Bumaba ang bilang ng mga inireklamong pulis sa Office of the Ombudsman. Mula sa 1,200 complaints noong 2015, ngayon ay nasa 1,022 na lang ito ng 2016. Gayunman, nananatili pa rin itong nasa top list ng mga government agency na may pinakamaraming reklamo. Ayon naman kay PNP-PAO Chief Police Senior Superintendent Junardo Carlos, natural lang sa larangan ng kanilang trabaho ang ganitong reklamo. Yung nature kasi ng trabaho ng pulis, gumigit na ho palagi yung pulis sa dalawang naglalaban na let's say sa isang kaso, and most of the time when the police go to one side and file a case to the other, bumabalik sila. Ibig sabihin nagpa-file naman sila ng case to get back at the police involved. Tiniyak naman ni Carlos na masusin nilang tinitignan ang bawat kaso laban sa kanilang mga miyembro at dadaan ito sa tamang proseso bilang bahagi ng kanilang ginagawang internal cleansing. The CITF, sila po yung magpa-file ng kaso laban po sa mga erring policemen. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Sinalakay ng PNP Anti-Cybercrime Group ang isa umanong cybersex den sa Quezon City kagabi. Arestado naman ang 30 empleyado umano sa cybersex den. May report si Maki Libradilla live. Yes, Maki, go ahead. Yes, Rina, nahuli sa akto habang nakikipag-chat yung 30 empleyado ng isang cybersex den sa Barangay Balaras sa Quezon City nang i-raid ito ng mga otoridad kagabi. Nang suriin ng PNP-ACG o Anti-Cybercrime Group ang mga computer na diskubre ang mga malalaswang pre-recorded videos at mga hubad na larawan ng iba't ibang tao. Ayon sa mga otoridad, extortion ang modus ng sindikato sa pamamagitan ng pangbablackmail sa mga customer nito na karaniwan ay mga banyaga. Nagpapanggap umano ang mga naturang empleyado na sila ang nasa video o larawan na kanilang isinisend sa mga foreigner. Kinalaunan umano ay nagpapadala na rin ng sariling malalaswang larawan at video sa mga foreigner na nakakachat. Ito umano ang ginagamit ng naturang sindikato para kikilan ang mga nakakachat. Ayon sa isang empleyado, sinusuyo nila ang mga nakakachat at kinukumbinsi na magbayad ng membership fee sa kanilang website. Paliwanag ng mga empleyado, hindi pa daw nila alam na krimen ang kanilang ginagawa dahil legal ito ayon sa kanilang recruiter. Wala namang malay ang kapitan ng barangay na cybersex din na ang naturang unit dahil business permit para sa isang computer shop ang inisyo ng barangay sa isang nagngangalang Alan Ren Pajardo. Tiempo namang wala si Pajardo nang i-raid ng PNP ang naturang unit. Subalit ang 30 empleyado nito makukulong at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad sa krimen. Yan mo ng latest, balik sa iyo, Rina. Narito naman ang mga balita sa labas ng bansa na ihahatid sa atin ni Monica Veralio. Yes, Monica, good morning. Thank you, Rina. Good morning. Here are the news from different parts of the globe. Spanish farmers say the shortage of lettuce in European retailers will continue until March. The shortage is a result of freak weather conditions, which prevented the planting of seedlings to replace ruined crops. The ruined harvest and subsequent shortage of produce has led some British supermarkets to ration iceberg lettuces to 3 per visit. Vegetable production in the European Union has fallen to 60% of normal levels in recent weeks due to bad weather affecting producers across the Mediterranean, from Greece to Spain. Spain accounts for around half of EU vegetable exports. Kenya's Court of Appeal has ordered the release from jail of 7 officials from the National Doctors Union so they can negotiate with the government over a strike that has paralyzed the public health sector.
The 7 union officials were ordered to serve a 1-month jail term on Monday after a lower court found them guilty of contempt of court in relation to the strike which started in December last year. The Kenya Medical Practitioners, Pharmacists and Dentists Union want the government to implement a deal agreed in 2013 to give doctors 150 to 180% pay rise on basic salaries, review working conditions, among others. The government, however, says it can only afford a 40% pay rise. In other news, protesters have gathered in the streets of the French city of Strasbourg to condemn a free deal between the European Union and Canada as the European Parliament secures the vote. Large parts of the EU-Canada deal, notably tariff reduction, will finally enter into force some 8 years after negotiations began. Supporters of the deal, known as the Comprehensive Economic and Trade Agreement, say it will boost growth and jobs on both sides of the Atlantic. Opponents, however, say it will lead to a race to the bottom in labor and environmental standards and allow multinational corporations to dictate public policy. And those are the news from around the world this morning. Back to you, Rina. Thank you, Monica. Uy, Webes na po, malapit na lang makompleto ang kanilang ikalawang linggo. Wow, nakompleto talaga sila. Nakompleto talaga sila. Sana naman, Atty. G. Ben at Joka sa Radyo La Verdad, 13:50 sa Untahan. Good morning. Kalaan nyo ha. Good morning. Minomonitor na rin namin kayo ngayon. Kuya Jun ha. Minakamonitor na rin kayo sa amin. Tinitingnan na rin namin kung nakukumpleto kayo. Kumpleto rin pala kayo, Tita Rina. Oo naman. Bukas, pag nakumpleto nyo, 1 week yan. Tuloy-tuloy. Ay, sinasabihan ko na kayo bukas outside coverage ako. Oy, sa amin mo ba sinasabi yan? Outside coverage area. Sa iba tayo. The number you dial is not a number. Please try again later. Ay, nako. You're outside the coverage area. Sige, magkikita naman tayo muli sa Lunes, Tita Rine. Maraming salamat sa inyong dalawa. Narito ang mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Investigasyon ng Senado kaugnay sa umano'y panunuhol ng gambling tycoon na si Jack Lam sa ilang opisyal ng Bureau of Immigration. Ipagpapatuloy ngayong araw. Wally Sombero na sinasabing emisaryo ng Chinese businessman, inaasahang haharap na sa pagdinig. Panukalang pagtatayo ng bagong airport sa Bulacan upang maibsan ang congestion sa NAIA, pinag-aaralan na ng Department of Transportation. Police Assistance Desk na tumatanggap ng mga sumbong lalo na ng pang-aabuso ng mga pulis laban sa mga Korean national, palalakasin ng Philippine National Police. At drug rehab center sa buong bansa, napapakinabangan pa rin kahit itinigil na ang anti-drug war ng pamahalaan ayon sa Department of Health. Sa detalye po ng mga balita, posibleng itayo sa Bulacan ang isang bagong international airport para maibsan ang air traffic congestion sa Ninoy Aquino International Airport. Narito ang hataw na balita ni Mon Hocson. Pinag-aaralan na ng Department of Transportation ang proposal ng isang pribadong kumpanya na magtayo ng bagong airport sa Bulacan. Sa naturang panukala, magkakaroon ito ng 2 runway na maaring madagdagan ng 4 pa. Ang 2,000 hectares proposed airport ay magkakaroon ng 100 million passenger carrying capacity na makatutulong upang madecongest ang NAIA. Tinatayang nasa 10 bilyong dolyar ang gagastusin sa pagpapatayo nito. Ngunit lahat ng gastos ay sasagutin ng pribadong grupo. Because ang paggawa po ng airport ay hindi parang paggawa ng isang bahay na hindi madalian. It will take about, mabilis po yung 4 years, maybe 5 to 6 years to even build just the first phase. Bagamat may ilan ng naunang proposal para sa pagtatayo ng mga bagong paliparan sa bansa, wala pa ni isa dito ang naaprubahan. Sa ngayon, walang plano ang pamahalaan na i-expand ang capacity ng NAIA. Sa halip ay magsasagawa na lamang ng mga infrastructure improvement. Sa pinakahuling ulat ng World Economic Forum Global Competitiveness Report, ang Pilipinas ang pinakamababa sa kalidad ng air transport infrastructure kumpara sa mga kalapit bansa nito sa Asia. Ayon naman sa American Chamber of Commerce of the Philippines, kinakailangan na ng Pilipinas na magpatayo ng mga bagong airport upang lalo pang makahikayat ng mga turista at negosyante sa bansa.
The existing airports throughout the country need improvement, and that's a constant factor. It's not new to this administration. It's always been there because demand is increasing, both domestic and international. Target ng pamahalaan na matapos ang bagong airport na itatayo sa Bulacan bago matapos ang Administrasyong Duterte. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Makati City. Nangangamba ang House Committee on Transportation na tuluyan ng maantala ang pagtatayo ng kontrobersyal na LRT-MRT Common Station dahil sa mga kinakaharap na iba't ibang issue tulad na lamang ng usapin sa legalidad ng Memorandum of Agreement na nilagdaan ng mga stakeholder. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. I think DOTR, it's high time na you start building with or without a TRO. Umapila si House Speaker Pantaleon Alvarez sa Department of Transportation na simulan na sa madaling panahon ang pagtatayo ng LRT-MRT Common Station sa Quezon City. Ngunit ipapaubaya na ng House Speaker sa National Economic Development Authority kung anong bersyon ng Common Station ang aaprubahan. Sa kabila nito, nangangamba ang House Committee Chairman na si Cesar Sarmiento sa posibilidad na tuluyan ng maantala ang pagtatayo ng 2.8 billion pesos na common station dahil na rin sa mga kinakaharap na mga usapin. Isa na rito ang usapin ng legalidad ng Memorandum of Agreement na nilagdaan noong Enero at ang mga pagtutol sa proyektong ito. Have you consulted the Office of the Solicitor General? Will this MOA even pass the scrutiny of the Supreme Court? Honestly, they show that unified station is not a sure go. Ayon sa minority group, patuloy nilang haharangin ang bilyong pisong proyekto na ito. We are going to head on a collision course here if the administration will support the position of Secretary Tugade. Sa ngayon ay sinusulong sa komite ang alternatibong pagtatayo ng isang temporary common station na pakikinabangan ng nasa 30,000 pasahero kada araw. Samantala, na-question naman sa pagdinig ng komite ang kapasidad ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson na tumatayo ngayong CEO at President ng Light Rail Manila Corporation. Ayon sa House Speaker, posibleng may nilabag na provision sa Republic Act No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees si Singson dahil sa umiiral na 1-year ban sa pagpasok ng mga dating government official sa pribadong kumpanya. Ayon kay House Majority Leader Rudy Fariñas, dapat na kumonsulta ang dating kalihim sa Kongreso. At pag in-approve ng House, iyon po ang sandalan nyo para hindi ko kayo magkakaso. If you feel that there is a violation, I'm willing to resign anytime. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Ipagpapatuloy ngayong araw ng Senado ang investigasyon nito kaugnay ng umano'y panunuhol ng Chinese gambling tycoon na si Jack Lam sa ilang opisyal ng Bureau of Immigration. Inaasahang haharap sa pagdinig si retired General Wally Sombero, ang sinasabing emisaryo ng negosyante. Ngunit una nang sinabi ni Sombero na hindi niya sasagutin ang mga tanong sa Senado at i-invoke niya ang kanyang right against self-incrimination. Bumalik ng bansa si Sombero noong Lunes matapos pagbantaang isa-cite siya for contempt dahil sa ilang beses na hindi pagdalo sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito'y dahil sa pagkakadawit sa issue ng panunuhol ni Jack Lam sa mga dating Immigration Commissioner na sina Al Argusino at Michael Robles kapalit ng pagpapalaya sa mahigit 1,000 Chinese national na iligal na nagtatrabaho sa kanyang Fontana Casino sa Clark, Pampanga. Bumisita naman si PNP Chief Ronald De La Rosa sa Korean community sa Pampanga kung saan ipinangako nito na palalakasin pa ang Korean Police Assistance Desk ng pamahalaan upang tumugon sa reklamo ng mga dayuhan lalo na kung kaugnay ng pang-aabuso ng mga pulis. Narito ang hataw na balita ni Joshua Antonio. 20 Korean national ang napapatay sa buong mundo bawat taon. Ayon kay Korean Ambassador Kim Jae-shin, 40 to 50% dito ay sa Pilipinas nangyayari na kung saan kalahati ay naitatala sa lalawigan ng Pampanga. Kabilang narito ang businessman na si Ji Ik-jun na pinatay umano ng mga pulis sa loob mismo ng Camp Crame. Unfortunately, around 40 to 50% of those killings occur in the Philippines.
But even more unfortunately, around half of those killings in the Philippines occur in Pampanga. Sa pagtitipon sa Pampanga kagabi na dinaluhan din ni Philippine National Police Chief Police Director Ronald De La Rosa, sinabi ng Korean Ambassador na nakakalungkot ito lalo na at may magandang samahan ng Pilipinas at Korea. Katunayan dito ang nasa 70,000 mga Koreano na piniling gawing pangalawang tahanan ng Pilipinas. Kaya naman upang hindi tuluyang masira ang matagal ng pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang bansa, ipinangako ni Philippine National Police Chief Ronald De La Rosa ang pagpapalakas sa Korean Police Desk sa bansa, lalo na sa mga lugar kung saan maraming naninirahan at nagbabakasyon ng mga Koreano. Kabilang narito ang Cebu, Boracay, Angeles City, Davao, Subic at Baguio City. Basta right now, meron tayong pitong Korean Police Desk. Ito ang magiging takbuhan ng mga Koreano kapag may problema ang mga ito, gaya ng pangharas ng mga pulis. Around 3 to 7 police desk para makikita talaga ang problema ng mga Koreano. Maglalagay din ng mga interpreter upang matulungan ng mga ito sa nais nilang may parating sa pulisya. Yung interpreter na yon, i-dedicate niya sa Korean community. Kung sino may problema na Koreano, lumapit kayo doon sa interpreter at kayo na ang interpreter na mag-text or magtawag sa local police or sa krame kung mayroong problema. Plano rin ng Pampanga government na maglagay ng Korean Assistant Office sa Provincial Capital bilang dagdag na ayuda. Muli namang ipinangako ng PNP Chief na gagawin ang lahat upang hindi na maulit ang nangyari sa negosyanteng si G.E. Ju. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Hindi naman nauwi sa wala ang mga ipinatayong drug rehabilitation centers ng pamahalaan matapos na itigil ang war on illegal drugs ayon sa Department of Health. Naritong hato na balita ni Leslie Longbowen. Batay sa ulat ng Philippine National Police, nasa 1 milyon na ang mga drug dependent na sumuko at nagpasailalim sa rehabilitation program ng pamahalaan. Ayon naman sa Department of Health, nagpapatuloy rin ang kanilang community-based programs para sa mga nagnanais na magbagong buhay mula sa pagkakalulong sa ipinagbabawal na gamot. So kung 1.3 po or 1.1 o 1 million na lang po ilagay muna natin. So mga 10,000 po kung 1% or 20,000 will be requiring residential or inpatient treatment. Majority of which will be requiring yung pong community-based provision of treatments, care and services. Ayon sa kagawaran, pinatutunayan nito na napapakinabangan pa rin ang mga ipinatayong rehabilitation center ng pamahalaan sa kabila ng itinigil na ang kampanya nito kontra droga. Meron din po tayo mga outpatient facilities na intensive outpatient na regular pong bumabalik po doon sa facility. So for now, we have 48 accredited rehab centers in the whole country, but mostly are private facilities. 35 po ang private facilities and the rest are government. Naniniwala ang Health Department na ang rehabilitasyon ng mga sumukong drug dependent ay hindi lang obligasyon ng pamahalaan, kundi maging ng ibang sektor at maging ng media sa pamamagitan ng information dissemination at tamang edukasyon. Ayon kay Dr. Jasmine Peralta, importanteng paigtingin ang kampanya ng pamahalaan, hindi lamang sa kung ano ang masamang epekto ng iligal na droga sa bansa, kundi kung paano makakakuha ang isang drug dependent ng serbisyo ng pamahalaan sa pamamagitan ng rehabilitation program nito. We are now trying to have the implementation po ng community-based treatment program sa pamamagitan po ng mga local government units kasi nga po we need to empower the LGUs kasi sila po ang nasa grassroots level down to the barangays. Samantala, umaasa naman si Quezon City Police Director General Guillermo Eliazar na kapag tuluyang naisakatuparan ang internal cleansing sa PNP at naisaayos na ang hanay ng mga pulis ay mas magiging epektibo na ang kanilang operasyon laban sa illegal na droga. We're hoping na panandalian lang po ito dahil nakikita naman natin yung nagiging consequence of this non-involvement ng ating Philippine National Police on the active role in the operation against illegal drugs. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Pinaghahandaan na ng PhilHealth ang paglunsad ngayong taon ng health packages
gaya ng medical detoxification package para sa mga drug dependents at benefit packages for children with disabilities. Narito ang hatol na balita ni Aiko Miguel. Maglulunsad ng bagong health packages ang PhilHealth kasabay ng kanilang ika-22 anibersaryo ngayong taon. Dalawa sa mga ito ang medical detoxification package ng drug dependents at ang benefit packages for children with disabilities. Sakop ng medical detoxification package ang lahat ng drug dependents, PhilHealth member man o hindi. Ayon sa PhilHealth, 10,000 piso ang ilalaan para sa mga qualified drug dependent na sasailalim sa programang ito. Ito lang yung intervention that PhilHealth for now can cover for the members, PhilHealth members. As I've said, yung mga drug dependents na hindi PhilHealth member, they will go into the process of validation. Kung sila ba ay walang financial capability, so babagsak sila doon sa sponsor program, o if they have the financial capability naman yung family, of course, kailangan this should be enrolled. Tututukan naman ng benefit packages for children with disabilities ang pag-asiste at pagpapagamot sa mga espesyalista ng mga kabataang may kapansanan, lalo na ang mga indigent. Children with disability is a commitment for the as a component of our Millennium Development Goals, for the public health in general, Buo naman ang suporta ng pamahalaan sa PhilHealth, katuwang ang Department of Health at DSWD sa pagkalinga ng drug dependents at children with disabilities. It's an excellent program to go along with the President's War on Drugs. Sa kasalukuyan ay binabalangkas pa ng PhilHealth ang guidelines at saklaw ng mga naturang health packages. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Taguig City. Mapipilitan ang mga mining company sa bansa na humingi ng kompensasyon sa pamahalaan kung tuluyang ipasasara o sususpendihin ang kanilang operasyon. Naritong hatol na balita ni Ray Pilayo. Gagawin ng mga mining company sa bansa ang lahat upang protektahan ang kanilang industriya na nanganganib na maapektuhan dahil sa mga desisyon ng Department of Environment and Natural Resources. Ayon sa Chamber of Mines, may mga kasamahan na silang umapila sa Malacanang para ikonsidera ang kanilang panig sa issue. Mahirap kasi kung appeal sa kanya, baka walang mangyari. Kaya most of them already wrote the Office of the President. Kung hindi sila papansinin, ay mapipilitan na silang humingi ng tulong sa Korte Suprema. Ang ibang mga foreign investor na maapektuhan din ay maaari naman nilang lumapit sa International Center for Settlement of Investment Disputes o ICSID. Mapipilitan din ang mga kumpanya ng minahan na ipasasara at sususpindihin ng DENR na humingi ng danyo sa pamahalaan bilang paraan ng kanilang pagbawi sa mawawalan nilang kita. At ang masaklapaan niya dito ay posibleng ang taong bayan ang pumasan sa kanilang hihinging reimbursement. At the end of the day, Congress will have to pass a law to pay for this damage or for the return of investment to the mining companies affected, and eventually it will be collected through taxes. So it's going to be the Filipino people who will shoulder it. The mining companies cannot just cap up the money. We always borrow from financiers or banks. How is that going to happen? How are we going to pay them back? Ayon pa sa Chamber of Mines, bilyong-bilyong investment rin ang nanganganib na mawala sa bansa dahil sa mga desisyong ito ng DENR. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Hindi tinutuldukan ni Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Jesus Dureza ang pakikipagpapayapaan ng pamahalaan sa mga rebeldeng komunista. Narito ang hatol na balita ni Mirasol Abogadil. But the work for peace continues, remember? Yes, sir. Because peace talks is not only the way to peace. There are other paths to peace, di ba? Ayaw magbigay ng espekulasyon ni Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Jesus Dureza kung ano ang kahihinatnan ng mga naunang napagkasunduan ng pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines matapos ipatigil ni Pangulong Rodrigo Duterte ang formal na usapang pangkapayapaan ng magkabilang panig. Gayunpaman, hindi tinutuldukan ng kalihim ang mga paraang maaari pang gawin ng pamahalaan upang tamuhin ang hinahangad na pangmatagalang kapayapaan sa bansa. Darating ba yung
Ako, I think merong darating ang chance niyan. At sa tamang panahon at sa tamang reason. Samantala, hiniling na ng Office of the Solicitor General sa Korte na kanselahin ang bail at issuance of recommitment order sa consultants ng National Democratic Front of the Philippines. Sa mosyong inihain ng Solicitor General sa mga Regional Trial Court, hiniling ang bail cancellation ng mga pansamantalang pinalayang consultant at political leader ng NDF-Peace Panel. Samantala, naghain na rin ang kampo ng ilang mga akusado ng sagot sa manifestasyon upang isantabi ang inihaing mosyon ng OSG. Ayon naman kay Secretary Duresa, sinusunod lamang ng Government Peace Panel ang order ng Pangulo nang i-terminate ang JASIG o Safe Conduct Pass ng mga ito. So the basis for their being released is no longer there. Kaya the Department of Justice is pursuing accordingly the next steps pursuant to the order of the President. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Naglabas ang New People's Army ng proof of life o katunayan na buhay pa ang 2 sundalong bihag ng mga ito. Sa inilabas ng grupo na audio message ni na Sergeant Sulaiman Calocop at Private First Class Samuel Garay, sinabi ng mga ito na nasa maayos silang kalagayan. Nanawagan din ang mga ito sa pamahalaan na tulungan silang makabalik sa kanilang mga pamilya. Narito ang pahayag ni Sergeant Sulaiman Calocop. Nananawagan po ako sa aking Battalion Commander, Lieutenant Colonel Harold Argamosa, Sir, as Armed Forces of the Philippines na itigil po ang operasyon dahil ito po ang magpapahamak sa amin. Nananawagan po ako sa gobyerno, lalong-lalo na kay President Rodrigo Roa Digong Duterte, na tulungan kami makabalik sa aming pamilya dahil hirap itaguyod ang asawa ko ang 5 naming mga anak. Ayon sa inilabas sa statement ng NPA, ang 2 ay iniimbestigahan kaugnay ng pagkakasangkot sa mga umano'y krimen ng 39th Infantry Battalion ng Philippine Army laban sa rebelding grupo. Ang 2 ay nabihag sa isang sitio sa Nubantangan, Sultan Kudarat noong 2 ng Pebrero. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito si Rina Villamor Camara. Yes, Reens, go ahead. Thank you, Angela. Here are the latest news from different parts of the world. A suicide bomber detonated a pickup truck in Sadir City, a heavily populated poor suburb of Baghdad, killing at least 15 and wounding 50. The explosion targeted a crowded street full of garages and used car dealers. This has been the deadliest explosion in Baghdad so far this year. Islamic State stepped up bombings in Iraq last year in retaliation to a U.S.-backed campaign that dislodged the hardline Sunni group from most Iraqi cities it took over in 2014. The militants also control parts of neighboring Syria. Meanwhile, U.S. President Donald Trump has met with the chief executive officers of Target Corporation, Best Buy Company Incorporated, JCPenney, Gap, and other 4 major retailers at White House to discuss tax reform and infrastructure. Best Buy and Target have been fighting a proposal to impose a border tax on imported goods among sweeping changes presented by the Republican-controlled House of Representatives. Convincing Trump to oppose the measure could bring an end to it. Trump plans to announce his own tax plan in the coming weeks. Companies that rely heavily on imports, such as retailers, automakers, and refiners, say a border tax would outweigh the benefit of a lower headline corporate tax. In other news, a timetabled steam train service runs in Britain for the first time in half a century. Jovic Bermas has the news. Hundreds of enthusiasts lined the historic settle to Carla Route in northern England on Tuesday to witness the maiden journey of the first regular passenger steam train in 50 years. A lot of people stand there and watch it all. Other people, they look up from their iPads and their phones and their newspapers and they're like, wow, what's that? And it's just like a time machine. Powered by a tornado locomotive, the trains puff its way through a beautiful scenery of Eden Valley in Cumbria, across the Ribblehead Viaduct to Yorkshire Dales. Tornado 60163 is the first mainline steam engine built in Britain since the 1960s.
The £3 million steam engine took 18 years to build and was completed in 2008. It can achieve speeds of 75 miles per hour. The return of steam power to the settled Carlisle Railway marks the reopening of the line, partially closed after landslides in February last year. For 3 days, the steam train will carry passengers from Appleby, Cumbria to Skipton, and North Yorkshire, making 4 journeys each day. Regular train services are due to reopen on March 31. Northern Rail, operator of the settled Carlisle line, said the demand was extraordinary and tickets have almost sold out. Steam trains hold a particular place in the British imagination due to the country's pioneering role in developing the railway industry in the 19th century, and to the enduring popularity of children's fiction character Thomas the Tank Engine. Jovic Burmas, UNTV News and Rescue, London, United Kingdom. Just a trivia to everyone that the first steam line train was built on February 21, 1804 by Richard Trevithick. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Angel. Thank you, Rina. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Sugat ang driver ng motorsiklo sa Laguna, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Pagdadala ng relief goods sa mga biktima ng lindol sa Surigao del Norte, lalagyan na ng curfew kasunod na nangyaring pananambang. Andap of frost, muling tumama sa mga pananim sa Atok, Benguet kasunod ng patuloy na pagbaba ng temperatura. Crimea mananatiling bahagi ng Russia at hindi ibabalik sa Ukraine ayon sa Russian Foreign Ministry. At sprint legend Usain Bolt at Olympic gymnastics champion Simone Biles itinanghal na sportsman at sportswoman of the year sa Laureus Awards 2017. Sa detalye po ng mga balita, nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang aksidente sa motorsiklo sa Binyan City, Laguna kahapon. Narito ang hataw na balita ni Sherwin Pulubong. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang driver ng motorsiklo na sugatan matapos itong bumangga sa tricycle sa Barangay Canlalay, Binyan City, Laguna kahapon. Nagtamo ng mga sugat sa kamay at paa at posibleng bali sa balikat ang biktima na kinilalang si Arturo Robles, 47 anyos. Magkatuwang na nilapatan ng grupo at ng Binyan Emergency Rescue ang mga tinamong sugat ng biktima. Ayon sa driver ng tricycle, mabilis ang takbo ng motorsiklo na bigla umunong sumalpok sa kanilang harapan. Pasok namin, pag-ikot namin, ang tuloy ng dating niya. Nasaan po kami sa harap. Mabilis ang takbo niya, nagulat na lang kami. Paalala naman ng mga otoridad sa mga motorcycle rider, huwag magpatakbo ng matulin upang agad na makaiwas sakaling mayroon itong mababangga. Mag-iingat at magdahan-dahan po tayo sa pagmamaneho. Matapos bigyan ng first aid ang biktima, ay inihatid na ito ng Beru sa Binyan Hospital. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Nakikipag-ugnayan na ang German government kay Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Jesus Dureza upang masagip ang German kidnap victim ng Abu Sayyaf Group. Narito ang hataw na balita ni Ross Salicos. But we continue to appeal to the captors now, and I've said this earlier, to spare the lives of innocent victims for the sake of their loved ones and their families. Hindi pa rin tumitigil sa pag-apela si Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Jesus Dureza sa teroristang grupong Abu Sayyaf na huwag paslangin ang kanilang German kidnap victim na si Jürgen Kantner, 70 taong gulang. Sa isang video na posted sa social media kamakailan, umapela ng tulong sa pamahalaan ng Pilipinas at Germany ang bihag na si Kantner at humihingi ng 30 milyong pisong halaga ng ransom kapalit ng kanyang buhay. Itinakda ng Abu Sayyaf ang ultimatum para sa buhay ng foreigner hanggang February 26, alas 3 ng hapon, at kung hindi maipagkakaloob ang hinihingi ng teroristang grupo ay papatayin umano siya ng mga ito.
Ayon kay Secretary Dureza, nakikipag-ugnayan sa kanya ang pamahalaan ng Germany hinggil sa ginagawang rescue efforts at operasyon ng pamahalaan sa pamamagitan ng Armed Forces of the Philippines upang masagip ang German national at tugisin ang Abu Sayyaf Group. The German government had been reaching out to us also, asking for help. Nanindigan naman ang opisyal sa no ransom policy ng pamahalaan. Gayunman, hindi naman anya kayang pigilan ng gobyerno kung mismong mga mahal sa buhay ng kidnap victim ang makikipagtransaksyon sa teroristang grupo. Government still reiterates its very strong no ransom policy. So we are not going to talk with them on ransom. However, after having said that, we cannot prevent members of their families, loved ones, and other sectors to come around and maybe respond to that. We don't know. Si Kantner at ang kanyang asawa na si Sabine Mers ay binihag ng ASG sa kanilang yate sa Sabah noong Nobyembre. Una nang natagpo ang puno ng tama ng bala ang katawan ng kanyang misis sa Sulu. Samantala, nasa 27 pang Banyaga at Pilipino ang bihag ng mga Abu Sayyaf. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Quezon City. Magpapatupad ng curfew ang Surigao del Norte Provincial Government sa pagdadala ng relief goods sa mga biktima ng lindol kasunod ng naganap na pananambang. Narito ang hatol na balita ni Jeneline Gaki. Martes ng gabi ng atakihin ng armadong grupo sa Barangay Linungganan, San Francisco ang konvoy ng militar kasama ang grupong naghatid ng relief goods sa mga naapektuhan ng lindol sa Surigao del Norte. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, mga miyembro ng New People's Army ang nasa likod ng pananambang. Kaya naman upang maiwasan ang katulad na insidente, magpapatupad na ng curfew ang Surigao del Norte Provincial Government sa paghahatid ng mga relief goods sa iba't ibang remote areas ng lalawigan. Sa bisa ng executive circular na ibinaba ni Surigao del Norte Governor Sul Matugas, hanggang hapon na lamang ang pagbibigay ng mga relief goods sa mga biktima ng lindol. Sa ambush, because of that, we are now limiting the relief operations up to 5 o'clock in the afternoon lang. No relief work after 5 to protect our donors, our sponsors, at saka all those who are planning to give, to share with us their commodities, their goodies, must first come to us, inform us in advance. Dagdag pa ng gobernadora, may ilang lugar pa sa lalawigan na pinagkukutaan ng rebuilding grupo kaya mas mainam kung araw isasagawa ang pamamahagi ng tulong sa mga earthquake affected areas. Kaya nangyari yun, 8:30 in the evening, naturally ambush ka. Whatever is the time within the day, make it fast. Like what you receive na, give that to the city committees. Just give that to this disaster center. Ito na ang mga pagkain na na-deliver na. Samantala, nananawagan naman ang lokal na pamahalaan sa mga NPA faction groups na makipagtulungan na lamang sa halip na manggulo dahil meron din umanong mga kamag-anak ang mga ito na naapektuhan ng lindol at tumatanggap ng tulong mula sa gobyerno at mga private donor. Ngunit una nang itinanggi ng NPA na sila ang nasa likod ng pananambang. Jeneline Gaki, UNTV News and Rescue, Surigao del Norte. Muling tumama sa mga pananim sa Atok Benguet ang andap of frost kasunod ng patuloy na pagbaba ng temperatura. Mula sa Benguet, may hataw na balita si Grace Doctolero live. Grace, kumusta na ang temperature dyan sa inyo? Monica, alas 3 nga ng madaling araw nang bumagsak sa 5 degrees Celsius ang temperatura sa Paway, Atok, Benguet. Bunso dito ng paglakas ng hanging amihan. At dahil sa mababang temperatura mulang tumama ang andap of frost sa mga pananim na gulay sa lugar. Ayon sa mga magsasaka, nakakatulong umano ang frost upang mamatay ang ilang peste dahil sa kasamang nagyayelo ang mga ito. Apektado rin ng frost ang ilang bahagi ng Bugyas, Kibungan at Mangkayan. Ayon sa Atok Municipal Agriculture Office, wala pang naitalang pinsala mula nang maramdaman ang matinding lamig sa probinsya. Sa tala ng Municipal Agriculture Office, mahigit sa 1 hektarya ng pananim ang napinsala ng frost noong nakaraang taon. Pangunahing naapektuhan tuwing may andap o frost
ang mga pananim na mahina sa lamig gaya ng patatas, umbok at mga bulaklak gaya ng alstroemeria. And muna ang update live mula dito sa Atok, Benguet. Balik sa'yo, Monica. Grace, kumusta ang presyo ng mga produce dyan, no, ng mga gulay? Naapektuhan na ba? Yes, Monica, apektado na yung mga gulay dito. As of ngayong oras, 7:12 dito sa Atok, Benguet. Ang temperature niya ngayon dito sa mga gulay ay -3 degrees. Oo, mas malamig pa. Sobrang lamig. Oo. Kasi kahapon, sinabi ni Ray, kakatapos lang. Yes, no? mas malamig pa ngayong 7 a.m. Oo, kasi kahapon sinabi niya nag-0 degrees, ngayon -3 na pala. Oo. So inaasahan ba, Grace, na magtutuloy-tuloy yung ganito raw na sitwasyon dyan sa Benguet? Ayon po sa Pag-asa po, hanggang February 20, yung ating pong mararanasan po na paglakas po ng hanging amihan. Namumuti na si Grace. Oo nga, Grace, parang namumuti sobrang ka yata lamig. dyan, na-adapt ka na rin ba? Namumuti mo. Nanginginig na po. Nanginginig ka na. Nanginginig na po talaga kami sa ginaw dito sa Atok. Ano ulit na, Pres? Negative? -3, no? Negative Tama ba, 3. Grace? -3? -3. Opo. Meron kaming may dala po kaming temperature o thermometer na po namin kung gaano kalamig dito sa mga, lalo na po dito sa ng mga gulay, na hanggang ngayon makikita pa rin na nagpo-frost pa rin dito sa mga gulay. Makikita nyo dito sa mga gulay, itong gulay na to dito sa mga dulo niya sa makikita na talagang nagki-crystal pa rin. May frost pa rin po yung mga gulay dito. Pero Grace, di ba tama yung sinasabi natin na yung basta tama yung pagmamanage ng mga farm dyan, hindi masisira yung mga gulay basta madidiligan niya ng maaga, right? Grace, tama ba yun? Yes, June, tama po. Dahil yung ating pong mga farmers, alam na po nila yung mga gagawin po nila. Pagka ganitong mga may pagtama po ng andap, maaga po silang nagtatanim. Kung mamaya po, magdidilig po sila para matunaw itong andap o frost na tumama sa kanilang mga tanim. At saka halimbawa, nung nakaraang taon, hindi naman talaga ganun kalaki yung naging pinsala nung andap, di ba? Yun lang mga napabayaan nung nakaraang taon, hindi katulad ngayon na talagang alam na nila i-manage yan. Tama ba, Grace? Yes, June. Kaya nga sabi po ng ating pong mga yung mga farmers po natin, nung last year ang naapektuhan lang ng andap dito sa lugar dito sa Barangay Paway is 1 hectare lang. Compared po ngayon na wala pa namang yung mga presyo ng gulay ay naapektuhan dahil nga sa frost. Hindi raw totoo, sabi po ng ating pong mga farmers. Pero ngayon, June, bagsak ang presyo ngayon ng ating pong mga gulay dito sa Paway pagdating po sa trading post dahil overproduction po sila ngayon ng gulay. So yung magandang balita yan kasi hindi naman pala dapat tumaas yung presyo ng mga gulay. Oo, yung minsan kasi mga tao take advantage of the situation. Alam na may frost, pwedeng taasan ng konti siguro. Pero yun nga, at least we make it clear na hindi pwede or hindi dapat dahilan. Yes, alam na ng mga farmers doon yung tamang paraan ng pangangalaga ng kanilang mga gulay. Alright, maraming salamat sa iyo, Grace Doctolero, live mula sa Benguet Province. At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, kasama natin si Angela Lagunzat. Yes, Angel. Thank you, Monica. And for news abroad. Russia's foreign ministry says Russia will not hand back control of Crimea to Ukraine. Moscow says an overwhelming majority of Crimeans voted to become part of Russia in a 2014 referendum wanting protection from what the Kremlin cast as illegal coup in Kiev.
Ukraine says the referendum was a sham, held at gunpoint after Russian troops illegally annexed the peninsula. Russia-friendly President Viktor Yanukovych was ousted by people power and that Moscow should return Crimea. White House spokesman Sean Spicer said on Tuesday that U.S. President Donald Trump expected and wanted to get along with Russia, but was expecting Moscow to hand Crimea back. U.S. President Donald Trump met with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at the White House. Trump was accompanied by First Lady Melania Trump, who made a rare mid-week appearance in Washington to welcome the Prime Minister and his wife, Sarah. The meeting was the first time the two have met since Trump's victory in the 2016 presidential election, even as Palestinians urged the White House not to abandon their goal of an independent state. Trump urged Israel to curb settlement activity but avoided any explicit endorsement of a two-state solution to the Israeli-Palestinian conflict, a long-standing bedrock of U.S. Middle East policy. In other news, the race to become governor of Indonesia's capital is heading for a second round between incumbent Governor Basuki Cahaya Purnama and former Education Minister Anies Baswedan. The Jakarta poll has been overshadowed by religious tensions, with Islamist-led protests against non-Muslim Governor Purnama and calls for voters to choose a Muslim leader for the city. Purnama had secured 43.08% of the votes, just ahead of Baswedan on 40.14%, based on a quick sample count of about 95% of the vote by private polling firm SMRC. The General Elections Commission is expected to announce official results in around 2 weeks. And those are the news abroad. Back to you, Monica. Thank you, Angela. Alamin naman natin ang iba pang balita sa iba't ibang panig ng bansa mula sa Davao City. Ihatid sa atin ni Victor Cosare ang mga balitang PROMD. Maayong buntag, Victor. Maayong buntag, June. Maayong buntag kang Kuya Daniel. Ano ang detalye sa atong mga balitang PROMD? Gitunan karon sa konseho sa Dakbayan sa Davao ang pagpatuman og mas taas nga oras alang sa truck ban. Sumala pa kang Councilor Conrado Baluran, kini ang usa sa nakita nga solusyon sa City Planning Office aron masulbad ang problema sa trapiko sa syudad. Gikan sa kanhing alas 5 hangtod alas 7, himuon ang alas 5 hangtod alas 9 sa buntag ang truck ban. Sa hapon mas sayo nga ipatuman ang truck ban sugod sa alas 4 hangtod alas 7, gikan sa kanhing oras nga alas 6 hangtod sa alas 9 sa gabi. Uyon usab ang grupo sa mga truckers sa maong plano. Ani ang tipik sa pahayag ni Randy Umali o sa ka-trucker. Yes, ang concern sa mga trucker, hugot kay magbatnong nagitantanan, wala na abusador. Agri ko, basta dagko lang. Gideklara na sa Kalinga Provincial Police Office nga drug-cleared na ang probinsya human kini makapasar sa sukdanan sa PNP ug sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Si Grace Doctolero sa detalye. Deem it proper and fitting to declare the province of Kalinga as drug-cleared province. Awanan tagilaklako agus usar protektor laboratorio ti droga. Pagidulinan ken awanan matento supply ti illegal nga droga iti probinsya ti Kalinga. Nga kasapulan ken pagbasaran ti Philippine National Police ken PDEA. Tapno maideklara ti probinsya ti Kalinga nga nadalusanan iti droga. Ti implementasyon ti Double Barrel Alpha manipod October 26 ingana December 31, 2016. Ket mapan nga duwag asot ti agus usar ken agilaklako ti droga. Ti Simuko itinaramid nga oplan tukhang ken nasurok nga 5 milyon. Tigatad na ti mula a marihuana, tinadadail iti operasyon nga marihuana eradication. Karit meten ita ti pulisya nga mapagtali na ed ti probinsya nga nadalos iti illegal nga droga. Then sa maintenance nito, we have the group of who are giving their time and services in the moral and educating these surrenderers. Malaki ang tulong nila sa monitoring phase ng itong mga drug surrenders natin. Putting our best foot forward, we first ensured a drug-free workplace in our office.
we subjected all our personnel of Police Regional Office Cordillera to undergo a mandatory and surprise drug test. Agsakan madagiti opisyal ti barangay iti pan nakaideklara ti sangagasot 50 ket 2 nga barangay ti probinsya nga nadalusan iti droga. Si kami matlangkat mga barangay ket dahil sa da kami iti nakasuportar dito programa ni Duterte. Salamat po. So nasapay kumata awanan iti mang isangput pa lang iti dayta nga klase. Tap nung mamintinar iti barangay ket kas lang nga suporta continuously support it lang iti kwan. Dito nga programa. Natal na awan dagiti kuna nga extrajudicial killing ita. So nga ida nga masida. Nung nati kinagpaiso na ito'y kalik disiplina nga talaga nga di ay kasla iti Manila nga di ada extrajudicial killing kasi kung titatao di ay basta nga ramit ka ti may kaniwas i-report na ka awan ti may sikreto yayan mo. Imun una nga naideklara ti probinsya ti Ifugao ken Abra Province iti rehiyon ti Cordillera nga nadalusan iti illegal nga droga. Grace Doctolero, UNTV, Dagdamag ken Panangalaw, Kalinga Province. Baning kamutan nga mahumana sa sunod tuig ang pagtukod sa Arterial Road Bypass Project o ang Plaridel Bypass sa Bulacan nga gilaumang makatabang sa pagpalambo sa ekonomiya sa probinsya. Ani ang report ni Nestor Torres. Ngayong June 2017, inaasahang matatapos na ang Phase 3 ng Plaridel Bypass. Ito ang 24.61 kilometers Arterial Road Project na magdudugtong sa North Luzon Expressway o NLEX sa Cagayan Valley Road o Maharlika Highway na dinaraanan ng mga motoristang patungo sa gitnang bahagi ng Luzon. Target matapos ang proyekto sa ikalawang quarter ng susunod na taon. Positibo ang Bulacan Provincial Government na malaki ang maitutulong ng Plaridel Bypass sa paglago ng ekonomiya ng lalawigan. Madali yung pagpaplano namin ng development ng ating lalawigan. We could develop the northern part of our province para sa ating agro-industrial development. Pagkatapos magkakaroon pa tayo ng mga karsada sa yung ating North Luzon Eastern Alignment. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, sa oras na matapos ang Arterial Road ay maiibsan na rin ang matinding trapiko na nararanasan sa Maharlika Highway at mas mapabibilis ang biyahe ng mga motorista. Direktang makikinabang dito ang mga bayan ng Balagtas, Giginto, Plaridel, Bustos at San Rafael. Ito ay bahagi ng Plaridel Bypass Road na may dalawang phase. Yung phase 1 ay natapos na. It was completed 2012. So pag ito'y nabuo, itong 24.61 kilometer, ito'y magsisilbing tulong sa congested area ng Cagayan Valley Road or Maharlika Highway. Pag lalabas ka ng papuntang San Rafael, more than 30 minutes ang masisave mo pag dito sa bypass road ka ng Plaridel dumaan. So kaya kailangan matapos ito para to serve the motor. Tiniyak naman ng DPWH Central Luzon na matatapos ang proyekto sa itinakdang oras dahil sa magandang proseso ng construction nito. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Og kana ang kinatibukan sa atong mga balitang Promdi karong buntag. Gikan diri sa Davao City, balik diya sa kauluhan June. Daghang salamat Victor Cosare. Dumako naman tayo sa ating balitang sports kasama si Rina Villamor, Kamara. Good morning ulit, Rina. Good morning, June. Ay, syempre, hindi mawawala ang ating trivia. Kasi dun sa mga hindi na nakaabot kay Magic Johnson. Naabutan niyo pa ba si Magic Johnson sa paglalaro? Yeah, 6'9". Guard. Hindi na. Lakers. Sa LA Lakers siya naglaro na. At 1979 nung magsimula nga siya dito sa LA Lakers. Alam niyo ba, 13 seasons nga siya. At nagkaroon din siya ng issue noong 1991 kaya siya nag-stop maglaro dahil doon sa HIV. 1996 nang muling bumalik nga siya sa paglalaro ng basketball. As of the moment, siya ngayon ang advisor ng LA Lakers team. Bakit nga ba
tinawag na Lakers ang LA Lakers? Oo nga, may lake ba doon? Ha? Madami. Kaya siya madami. tinawag na, alam mo kung ilan? Ilan? 10,000. The land of 10,000 lakes. Oh? Kaya siya tinawag na LA Lakers. Nung dati, ang tawag sa kanya ay Minneapolis Lakers na pinalitan na lang kinalaunan ng LA Lakers because nga dun sa kanilang land of 10,000 lakes. Ba't naman meron LA Clippers? May clip? Alamin natin yan. Alam mo kasi maganda yung trivia hinahati-hati. Para bukas may trivia ako sa inyo, di ba? Nakalusot ka doon ha? Nakalusot ka ha? Sinupladahan ako ni Rainy. Nakalusot na nga eh. I'm prepared. Kasi may LA Lakers. Kasi di ba isa lang yung home court nila? Yes. Isa lang, binabago lang yung tabla, di ba? Oo. Sige, assignment mo yung Clippers, but naging Clippers yan. Oo. Sige. Meron akong question ever since na familiarize ako sa NBA. Kailangan ba ikaw ay galing doon sa certain state bago ka maging part ng isang team? So kailangan pag LA Lakers ka dapat taga LA ka. Hindi naman kasi 'di ba may mga French players tayo na naglalaro sa NBA. Yung iba may French player na naglalaro si Tony Parks, 'di ba? Oo, pero saan siya naka-base? Tony Parker. So dapat ba naka-base siya doon sa state na kung saan siya naglalaro or not necessarily? Siguro dapat naka-base ka. Alam mo, pag nakita ko si Tony Parker, tatanungin. Sige. Bukas sagutin mo ulit yan, Ina. Hindi sa akin kasi simple lang. Hindi naman kailangan siguro nasa state na yun. Kasi tignan mo di ba? From Cleveland napunta ng Miami si LeBron James. May mga trade-off sila. Ganun yun. Or baka bumili ng na isa pang bahay doon sa Miami. Pero check mo na rin just to be sure. Taga Boston, di naman talaga sa taga di ba? Oo nga. Massachusetts, di ba? Sa bagay. At saka may mga di ba? Tulad ng sinabi mo, meron din kasing mga from other countries na naglalaro sa states. Yes, marami sila doon. Okay. At saka ngayon di bang ginagawa yung tawag doon bago magsimula yung season, merong draft pick ng tinatawag. Kahit saan kang university galing, kung anong state man yan, pagka napili ka nung franchise na yon, doon ka mapupunta. Yan yung ginagawa ngayon nila, tawag nito Kiefer Ravena. Kasi nga sila yung nag-try out dun sa NBA D-League nila para kung sakali ay sila din ay ma-draft at maganda yung performance nila. Yes, diba? Pwede silang ma-draft dito sa NBA, yung bigger league nila. Sinong kasama niya doon? Si Bobby Ray Parks? Baka sa yes. Okay. Si Ray Parks. Okay. Sige, Rina. Alright, ito, LA Lakers advisor at dating NBA star Magic Johnson, ipinahayag ang kagustuhan na isama si Kobe Bryant sa lineup ng Lakers management upang mapaganda pa ang koponan. Pahayag ni Johnson na matagal na si Bryant sa Lakers bago pa man ito nagretiro. Kaya naman kumpiyansa siya na naiintindihan nito ang sistema at makakatulong siya ng malaki para sa mga manlalaro. Sa interview sa ESPN Radio, sinabi rin ni Bryant ang kanyang kagustuhan na tumulong sa dati niyang kupunan. Nakipagpulong na rin siya sa presidente ng Lakers na si Jeannie Buss, ngunit hindi pa nagbigay ng detalye. Sa ngayon, si Magic Johnson ay busy sa pagpapaganda ng team kung saan aminado siyang asa rebuilding phase ito matapos mabigo sa playoffs ng magkakasunod na 3 seasons. Kailangan umanong ma-develop pa ang mga batang players nito tulad nila D'Angelo Russell, Julius Randle at Brandon Ingram. Samantala, Usain Bolt at Simone Biles nakuha ang pinakamataas na parangal sa ginanap na Laureus Awards sa Monaco. Itinanghal ang Jamaican sprint legend na Sportsman of the Year habang ang Olympic gymnastics champion naman ang kinilalang Sportswoman of the Year. Kasunod ng kanilang ipinamalas na galing sa nakalipas na Rio 2016 Olympics. Nakuha naman ni Formula 1 World Champion Nico Rosberg ang Breakthrough of the Year Award matapos makalaban ng teammate at rival na si Lewis Hamilton. Tumanggap naman si Michael Phelps ng Comeback Award matapos makakuha ng panibagong 5 gintong medalya sa 2016 Olympics. Samantala, iginawad naman ng Spirit of Sport Awards sa Leicester City kasunod ng kanilang pagkapanalo sa Premier League habang tinanggap naman ng Refugee Olympic Team ang Sport for Good Award. At
syempre this coming Sunday, huwag niyong kaligtaan ang ating game sa Do or Die game to para sa 4 na lalalabing kupunan natin. Sa ating first game nga dyan sa Sabak, ang Judiciary Mages kontra sa PNP Responders. At second game nga natin doon, ang BOC Transformers at Malacanang Kamao. Game starts at 3 o'clock p.m. sa Pasig City Sports Center. Last Sunday, nakita ko si June nanonood doon. This Sunday, gusto ko makita si Monica na manood naman doon. Unod tayo, Monica. Subukan natin. Kasi do or die na to. Sama mo si ano. Para ano niyo, comeback game. The comeback game kayo na yan. Appearance yun, comeback appearance. Subukan natin, God willing. Mag-holding hands kayo, nakalock. Dapat kasi pag holding hands kayo, ilalock nyo ganyan. Paano pag nasi-CR ako? Sama mo. Iwan mo sa labas. Tapos sa halftime break kayo yung i-interviewin ko. Pwede, di ba? Mas matutuwain mga fans doon. At yan, yung buong Pasig Sports, di ba? Kaya mapupuno yun. Naku, huwag mo ako tatanungin, Rina, kung sino favorite team ko, ha? Sino ba? Baka on the spot ako. Bulong ko sa'yo. Secret lang. Sa UNTV Cup yan, ha? Oo naman, UNTV Cup. Mamaya kung saan sino favorite UNTV Cup player mo na lang? Basta, bulong ko sa'yo. No favoritism. Yung favorite na player mo. Clue na lang. Veterano siya. Yan. Malu Aquino? Basta, secret. Veterano. May mga veterano naman tayong players. At least may clue. Bulong ko sa Rina. Baka sabihin nila may favorite. Pero pupunta ka talaga. Okay na naman magsabi mo. Kasi hindi naman ikaw yung nag-a-announce. Punta kayo, ha? God willing. Basta ano. Kasi dapat ina-handlock yan, itawag. Handlock. Pero kapag hindi na sila, unlock na. Para cellphone? May hugot na isa naman si Talia niyan. Dapat pala ang cellphone ay nakalock. Nakalock. Para hindi nawawala sa ano. Sa signal. Sige. Ay, ba't mahimik? Tapos na, Rina, tapos ka na ba? ka pa ba? Yes. That's it. See you on Sunday sa Pasig City Sports Center. Game starts at 3 o'clock p.m. Cheer nyo na yung mga paborito nyong teams. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, Rina. Thank you, Rina. Ako pala yun. Thank you, Rina. Ikaw kasi yung baliti. Ayan, kakalak kasi natin. Para sa iba pang kumahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. Ayan po ang hataw na balita ngayong araw po ng Webes, February 16, 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Soria. Ako si Monica Veralio. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.